Okay guys, tapos na yung ating general wiring ng Toyota Corolla small body. Yan ito guys. Ito yung ating relay box na pang Toyota Vios. Yan. Original ang ating mga relay. Yung mga fuse natin, original talaga. Yan. Kaya nagtatagal talaga ang buhay ng ating mga fuse box at saka relay holder. Yan. Tapos ito guys yung ating fusible link na kinakabit para sa safety ng linya ng alternator. Ito naman guys para sa ignition switch natin. Yan, may fuse din. Yan, tingnan nyo guys, maayos na maayos ang ating mga linya. May kanya-kanya socket. Yan, may kanya-kanya socket. Yan, ito yung sa alternator, washer motor, linya natin para sa headlight. Yan, dito nakabaybay. Binalik natin sa original niyang lagayan. Yan. Tapos linya na auxiliary pan. Yan, ito na guys yung ating papasok sa loob. Yan. Actuator motor, binalik natin. Tapos syempre meron din tayong linya para sa brake fluid tank. Yan, kapag naubos ang laman ng brake fluid, kusang iilaw sa may dashboard. Yan, ito yung linya natin. Linya ng wiper. Yan, doon natin pinadaan papasok sa loob. Yan, dito tayo guys sa loob. Kahit ako sa inyo. Yan, ito yung ating fuse box. Ito yung mga ikakabit natin mga fuse surplus original para nagtatagal ang buhay ng ating mga fuse holder. Yan. Linya ng dome light, bakit na dito. Flasher relay. Yan, naibalik natin sa dati niyang lagayan. Ito naman guys yung linya natin papunta rito sa dashboard, sa ignition switch. Linya natin para sa headlight switch. Yan, nandito na lahat. Stop light switch, tingnan nyo guys, maayos na maayos ang pagkakalagay ng wire. Yan. Ito guys yung pababa at galing sa labas. Yan. Tapos pumasok dito. Yan, syempre may linya tayo para sa cigarette lighter at mga ilaw. Yan, para sa cigarette lighter natin. At aircon switch. Yan, ito yung switch natin para sa aircon. Hazard switch, siyempre binalik natin sa original. Yan. Ito naman guys yung linya natin. Binalik natin sa dati niyang lagayan. Yan, thermostat na kapag malamig na aircon, kusang mamamatay ang compressor. Tapos linya natin ito para sa blower relay. Tapos meron din siyang fusible link. Ito naman linya natin para sa radyo, abang. Yan. Ito yung linya niya na ikakabit natin sa radyo. Yan. Ito naman guys yung papunta natin sa likod. Yan, door switch. Nagpalit na rin tayo guys ng 4 na door switch. Yan, bago na yan guys. Tapos linya papunta rito. Yan, sa fuel tank. Ito yung socket nya. Yan, binalik natin yung socket. In case man na magpalit ng fuel floater, yan, madali lang magpalit kasi meron tayong socket. Tapos linya papunta ron sa door switch, magkabila ang pinto at rito sa likod. Yan, ito na yung papunta natin para sa mga ilaw sa likod. Yan, tapos linya natin yan para sa speaker. Yan, meron din tayong linya para sa ilaw kapag binuksan ng compartment sa likod. Yan, ito kabilang wire
papunta sa speaker. Yan, magkabilaan yan guys. Yan. Ito na guys yung sa likod. Yan, doon siya nang galing. Ngayon dito natin binalik sa dati niya mga lagayang clamp. Siyempre meron tayong linya para sa plate light. Yan, ito yung plate light natin. Ito naman yung linya papunta sa kabilang ilaw, naka-bracket din. Yan, nakapasok dito sa loob. Yan, dito. Yan, dito siya lumabas. Yan, binalik natin guys yung dati niyang socket ng para sa ilaw sa likod. Yan, ito yung ilaw natin. Para dito guys. Kapag ginawa yung gamit, o may kukuning gamit, kapag binuksan yan, iilaw yan ang kusa. Yan, binalik natin guys sa original niyang linya. Yan, ngayon guys ang gagawin ko, ibabalik na namin lahat ng mga tinanggal namin dito. Yan, ibabalik na namin. Yan, ganun kasi ako guys mag general wiring, inaalis namin lahat ng mga nakaharang para maalwan ang pagkakagawa natin. Yan, hindi tayo mahihirapang maglagay ng kanya-kanyang lagayan kasi nga inalis natin lahat. Yan, para maiporma natin ng maayos ang ating mga gagawing linya. Yan, tulad na ito guys, meron din tayo para sa handbrake switch. Yan, kapag in-handbrake, kusang iilaw sa dashboard. Yan, okay guys, pakita ko na sa inyo kapag naibalik na namin, tapos tetestingin na namin. Thank you.